of the nation. Isang lalaki na umaawat lang sa away ng ilang kabataan ang napatay sa Antipolo, Rizal. Ayon sa ilang saksi, may bumaril sa ulo ng biktima na agad niyang ikinamatay. Nahuli kalaunan ng pulisya ang mga samput sa gulo, kabilang ang ilang minor de edad, pero walang na-recover sa kanilang baril. Patuloy na tinutugis ang gunman. Sumalpok naman sa isang establishmento ang isang sasakyan sa San Jose del Monte, Bulacan, matapos pagbabarili ng driver nito. Patay ang driver na may tama sa ulo at dibdib. Ayon sa kapitan sa lugar, tila plano talagang tuluyan ang biktima. Pinagbabaril pa kasi dito ang biktima matapos bumangga. Patuloy ang follow-up operation. Preno sa taas pasahe. Matapos ang direktiba ni Pangulong Marcos, naglabas na ng kautusan ng LTFRB na nagsususpinde sa fare hike na dapat sana'y aarangkada na bukas. May report si Ian Cruz. Bukas na dapat arangkada ang taas pasahe sa jeepney at ilang pampublikong sasakyan. Pero hindi mo na ito pinatuloy ng Pangulo. Dahil nga, may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe. Kailangan pa rin daw alalayan ang mga commuter, manggagawa at estudyante habang patuloy ang gulo sa gitnang silangan na nagpapaalagwa sa presyo ng petrolyo. Para makamenos gastos ang commuters, inutos ng Pangulo ang libreng sakay sa buong Pilipinas, diskwento sa LRT at MRT, pati na sa toll. May mga pasaherong natuwa sa pagsuspinde ng taas pasahe. Mas maganda po. So kasi pag tumaas po parang mahihirapan po yung taong bayan. Tapos kasi magtataasan po lahat. Tutol naman si Catherine kahit na siya ay nag-jeep din. Tricycle driver ang mister niya, kaya naintindihan daw niya ang kalbaryo ng mga tsuper. Napakataas po nung tinaas. Kagapo yung asawa ko, isang namamasada lang po ng tricycle, nagpapaundirian kami. Napakalit po ng kita. Ay malungkot po. Wala na po kaming kinikita sa taas po ng gasolina eh. Kung tutusin, alikabok lang yun, yung pisong yun. Titigil na lang po kami yan. Pinaasa tayo, hindi pa nai-implement, binawi na. Purong sulong, laban bawi, itong ating pamahalaan sa gitna ng krisis. Pangako naman ng Pangulo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Kailan may idadagdag ng Pangulo at magkano ang kanilang idadagdag? Kagaya po ng nabanggit ko, ang assistance to individual in crisis situation 5,000 ay kulang po iyan sa itinaas po ng presyo. Una nang naambuna ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD ang mga tricycle driver kahapon. Sa susunod na linggo naman, bibigyan ang mga jeepney, bus, taxi, TNVS drivers, motorcycle taxi at delivery riders sa Metro Manila. Pagkatapos ng Semana Santa naman mamamahagi sa mga probinsya. Tiniyak naman ng DOTR na minamadali na nila ang paglalabas ng fuel subsidy. Inihahanda na rin daw nito ang mga programang makatutulong sa mga pasahero at PUV driver. Nakausap na rin ni Acting Transportation Secretary Banoy Lopez ang mga toll operator para sa pagbibigay ng toll discount. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasado na ang nationwide transport strike ng grupong Piston bukas sa Metro Manila at ilang probinsya. Ipapanawagan daw ng grupo ang pagbasura sa Oil Deregulation Law, ang pag-alis ng excise tax at VAT sa petrolyo. Isasagawa ang kanilang kilos protesta sa Welcome Rotonda, E. Rodriguez Avenue, Novaliches at Monumento, pati na sa Baclaran, Alabang, Pasig at Cainta sa Rizal. Naghahanda na raw ang MMDA ng libreng sakay para sa mga maapektuhang commuter. Timbog sa operasyon ng PIDEA at PNP ang isang vice mayor sa Camiguin na sangkot umano sa droga. Narito ang aking report. Hindi na pumalag sa mga pulis at tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang target sa anti-illegal drug operation. Sa loob mismo ng kanyang bahay, inaresto ang vice mayor ng isang bayan sa Camiguin. Humigit kumulang 15 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa vice-alkalde, kasama ang isang baril at mga bala.
Hindi naman ho natin pa masasabi kung talagang nagbebenta. Pero ang ano lang natin dyan is may nakitaan doon sa kanyang bahay, so he's in possession of dangerous drugs. Sabi ng PIDEA, sa bayan ng Ginsiliban ikinasa ang operasyon. Hindi rin nila pinangalanan ng Vice Mayor at hiniling nilang huwag ipakita ang kanyang muka. Ikinasaraw ang operasyon matapos ang timbre sa hotline ng isumbong mo sa PIDEA sa pagkakasangkot umano ng Vice Mayor sa droga. This is also a fair warning to our local officials na hindi ho dahil sila po ay nakaupo sa pwesto, maaari na ho silang gumawa ng mga krimen. Mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, 13 elected official na ang nahuli ng PIDEA dahil sa illegal na droga. Pero bukod sa naarestong Vice Mayor sa Camiguin, wala na raw iba pang incumbent local official ang minomonitor ngayon ng PIDEA. Kung may impormasyon kaugnay sa mga sangkot sa droga, pwedeng kumontak sa hotline ng PIDEA. Sufficient and grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa House Committee on Justice. Dahil dyan, masisimulan na ng komite ang pagdidig sa mga reklamo sa March 25. Ayon sa komite, bibigyan ng notice si Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. Prerogative daw ng bise kung dadalo siya sa pagdinig o hindi. Git naman ng abogado ni Duterte na si Attorney Michael Powa. May malalim na depekto ang mga reklamo at wala umanong matibay na basihan ang mga paratang. Kaugnay naman sa matipid nilang tugon sa impeachment complaint, sinabi ni Powa na wala silang nakikitang dapat sagutin sa ngayon, lalo't wala naman daw sa kanila ang responsibilidad para patunayan ang mga aligasyon. Investigasyon sa umano'y election offense ni Senator Marcoleta itinigil na ng COMELEC. Sa desisyon ng COMELEC, nakasaad na walang nakitang sapat na ebidensya para panagutin ang senador. Pinagpaliwanag noon si Marcoleta dahil sa aligasyong hindi niya dinektara ang ilang campaign contribution sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa eleksyon 2025. Katwira ni Marcoleta, hindi niya ito isinama sa kanyang SOSE dahil natanggap niya ang mga kontribusyon bago pa ang campaign period kung kailan hindi pa siya matuturing na kandidato. Sabi ng COMELEC, hindi man tumalima si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa pag-sumite ng SOSE, hindi na raw ito ngayon may tuturing na election offense sa ilalim ng Republic Act No. 7166. Truck ng araro ng 8 sasakyan sa Silang, Cavite. 2 ang patay habang 3 ang sugatan. Tinutugis ang tumakas sa truck driver na nakilala dahil sa naiwang ORCR. Handa raw makipagtulungan sa anak ng mga biktima ang operator ng truck. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lusot na sa Senado at Kamara ang panukalang bigyan ng emergency powers ang Pangulo na magsuspende o magbawas ng excise tax sa langis. Kung sususpindihin ang buong oil excise tax, halos 10 pesos per liter ang posibleng mabawas sa gasolina. 6 pesos per liter naman ang tapya sa diesel, 5 pesos per liter sa kerosene at 3 pesos sa kada kilo ng LPG. Pero si Pangulong Marcos, tinitignan pa raw kung gagamitin ang kapangyarihang ito. Kailangan daw kasi itong balansein lalo't mababawasan ang koleksyon ng gobyerno. 15 billion pesos yan kada buwan sa datos ng Department of Finance. Sa ngayon, nasa kamay na ng Pangulo kung aaprubahan ang panukala matapos i-adapt ng Kamara ang bersyon ng Senado. Kabilang sa in-adapt nilang bersyon, ang kagustuhan ng Senado na maging 3 buwan ang effectivity period ng emergency powers ng Pangulo. Pumayag na rin ang Kamara na automatic na bawiin ang emergency power kung mas bababa sa $80 per barrel ang crude oil sa world market. Oras na mapirmahan ng House Speaker, Senate President at mga Secretary General ang panukala. Dadalhin ito sa Malacanang at sa lagda ng Pangulo ay maisa sa batas na. Magagarang motorsiklo pero mura. Ingat mga kapuso, sa mga nakakaingganyong bilhin online, dapat alaman kasi galing sa nakaw ang mga motor nang beripikahin ang mga papeles ito. May spot report si Emil Sumangil, exclusive. Maganda ang forma, lasbag at bagsak presyo ang alaga. Ito ang mga pumukaw sa atensyon ng mga buyer ng mga motorsiklong ito na kakapost lang online. Nakabili niyan si Ed. Parang
Kahina-hinala po, 105 pa po yung asking ng mga yon. Binigay po ng 85,000. Pinacheck ko sa LTO yung papers nung nabili kong motor sa kanila. Yung po lumabas, peke. Isinumbong ito ni Ed sa PNP Highway Patrol Group at nadakip nila sa operasyon ang suspect sa Angeles City, Pampanga. Lahat din halos ng mga dokumentong iprenesenta dito po sa kababayan po natin bumili. Dito pong nakuha ng sakyan ay lahat ay peki po. Ayon sa HPG, nakaw mula Calabarzon ang mga motorsiklo at ibebenta sa Region 3, partikular sa Pampanga. Wala pang komento ang dinakip. Fina-follow up naman ang isa niyang kasabwat. Tugot pawis yung punan natin sa pambili ng motor. Hindi lang po biro yung pera pinambili. 5,000 po eh. Ayon sa pulisya, kung makikipagtransaksyon sa mga buy and sell ng mga sasakyan, dapat sa mga sumusunod na lugar ang abutan ng bayad. Unang-una sa pinakamalapit na police station. Ikalawa sa barangay hall or kung saan po ang bahay ng mismong nagbebenta nito po mga sasakyan po na to para magkaroon po kagad tayo ng mga initial verification and validation. Maging mausisa po, lagi po yung i-check sa LTO sa pagbili, po legal yung transaction nyo. Dapat din daw i-check ang mga red flag ayon sa pulisya. Unang-una kapag masyadong mababa ang presyo, yung mga dokumento, kapag photocopy, yung mga ORCR, kung meron man kasuspe-suspecha sa talagang texture ng papeles. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pamilya de Guzman, muling magsasama sa isang project. Sabi sa post ng Sparkle GMA Artist Center, stay tuned dahil may inihahandang something special para kina Will Ashley, Mika Salamanca, Shuve Etrata at Clarice de Guzman, pati na ng mentioned but not present sa photo na si Esnier. Bibida for the first time si Anton Venzon sa isang upcoming Kapuso series, Ang Kamao. Makakasama niya rito ang co-star sa Batang Riles na si Bruce Roland. At extra special pa dahil makakatrabaho rin niya ang ama na si Roy Venzon. Kung may ka-love team man, ready raw siyang makatrabaho ang mga siniship sa kanya, gaya ng kapwa PBB ex-housemate na si Carmel Collado. Kung sino magbigay sa akin ng management, why not? And kung kikitaan ng chemistry, ngayon may Carton, may Kirsten, Lelton. May nilinaw si Zendaya tungkol sa umano'y kasal nila ni Tom Holland. Sabi niya sa isang interview, AI-generated ang mga kumalat na wedding photos. Marami nga raw nagtampo dahil hindi na-invite. Early March, isang stylist ni Zendaya ang nagsabing ikinasal na ang dalawa. Walang kumpirmasyon o denial ang aktres sa kung kasal na nga ba talaga sila ni Tom. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kanya-kanyang diskarte ng araw ngayon para makatipid ng langis. At para legit na makamenos, narito ang tip talk ng isang automobile expert. Mainam daw na magpagas sa umaga kung kailan mas solid ang fuel, hindi puro fumes. Di rin daw totoong tipid ang pautay-utay na pagpapagasolina. May budget naman, mas epektibong magpa-full tank agad para iwas sa pag-evaporate ng langis. Sa magmamaneho naman, hinay-hinay sa silinyador. Dapat smooth driving lang at iwasan kung yung biglaang pag-arangkada at pagpreno. Di rin daw nakakamenos ang pag-freewheeling. Sa aircon naman, 22 to 25 degrees Celsius okay na. At ang pinakamahalagang tipid-tip, dapat laging nasa kondisyon ang sasakyan. Mula sa tamang tire pressure at regular na pagpapa-tune up at change oil. Walang iwanan ng pamilyang nagdadamayan. Yan ang nais patunayan ng mga anak na nagbibigay lakas sa kanilang inang lumalaban sa cancer. Pusuan na yan sa report ni Marizo Mali. Ang buhok, crowning glory para sa maraming babae. At para kay Lori Lee, isa itong yaman na matagal niyang inalagaan. Pero sa pagharap niya sa stage 4 colon cancer, unti-unting nagbago ang lahat. Habang unti-unting inaahit ang buhok ni Mommy Lynn, magkahalo ang lungkot at kaba sa kanyang mukha. Hanggang sa... Mami, sabayan na lang kita. Tumigil ka nga dyan.
Ay, ang anak ko talaga. Maya-maya pa, Oh, sabayan din kita. Ano ba yan? I really love my hair kasi marami ring natutuwa sa buhok ko kaya talagang tinetreasure ko yung hair ko. Tapos nung ginugupitan na ako, actually, nung wala pa po sila, malulungkot ako kasi wala na yung hair ko. Yung support nila sa akin, damang-dama ko. Parang nagme-message na din po kami ni Kuya na gusto na ni Mami pakalbo. Wala naman pong dalawang isip, ganun. Di naman po kami talaga magpakalbo din. Nakatali kasi siya noon. Nilugay pa lang yung buhok niya kasi pinanood ko ulit yung video. Nilugay pa lang yung buhok niya. Tumutulo na yung luha niya. All the more na nabuo yung decision namin ni Kat na gawin na natin to kasi ito yung magpapalakas sa loob ni Mami. marami ang naantig nang ibahagi ito ni Ariel online. Sa isang igla, hindi na sila nag-iisa at mas malinaw na ngayon kung saan talaga nagmumula ang tunay na lakas para lumaban. Kung sino po man yung merong may sakit, huwag niyo pong itago. Mas masarap pa lang kung may nakakaalam kasi marami talagang nagmamahal sa'yo at maraming lumalapad para sa'yo. Bigyan din po natin ng time, ng way, yung mga mahal natin sa buhay na ipadama sa atin kung gaano nila tayo kamahal. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Jun Veneracion mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.